Kabanata 5861. Pagkatapos magmaneho sa disyerto ng halos 2 oras, sa wakas ay nakarating ang sasakyan sa oasis. Isang malawak na lawa ang nakapalibot sa lugar. Parang paraiso. Dahil ang lugar ay hindi pinamumunuan sa pinakamahabang panahon, iilan lamang ang mga patakaran na umiiral doon. Sinabi nito, medyo pamilyar si Ernie Surrey at ang iba pa sa mga kalsada dito. Ang sasakyan ay nakarating sa isang maliit na villa kaagad pagkatapos. Ilang mga gwardya na may mga baril ang nagpapatrolya sa lugar. Agad nilang inalis ang kanilang mga safety lock, at nagmukhang maingat matapos makita ang convoy na dumating. Matapos tumawag si Ernie, isang maitim ang balat, na matipunong lalaking na nasa katanghalian ang lumabas mula sa villa. Naghintay ako, young Master Ernie. Ang lalaki ay nagtakip ng ngiti. Tiningnan ni Ernie ang lalaki bago magsalita. Sir York, Uncle Semir, ito ang boss ng isang maliit na gang dito, si Mr. Hart. Siya ang itinuturing nating kontak dito. Masyado kang mabait. Isa lang akong walang kapangyarihan sa harap mo. Umiling si Mr. Hart. Kung kailangan niyang mabuhay sa isang walang batas na lugar tulad nito, kailangan niya ang suporta at background upang gawin iyon. Ang pamilyang Surrey ang eksaktong iyon. Wala sa isip ni Mr. Hart na magpakitang gilas sa harap ni Ernie dahil doon. Kahit na siya ay isang walang puso at sakam na tao, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatiling magalang. Hindi ba ito ang pinakamagaling sa pamilyang Surrey, si Mr. Semir? Nagulat si Mr. Hart nang makita niyang lumabas si Semir mula sa upuan ng pasahero. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kilalang tao. Sa pamilyang Surrey, siya lamang ang pinakamagaling sa buong pamilya maliban kay Lennon Surrey mismo. Kahit ang isang tulad ni Ernie ay wala sa kanya. Mabilis na sinalubong ni Mr. Hart sina Semir at Ernie sa loob ng may masigasig na mga mata. Si Harvey ay tila walang pakialam habang nagpakita siya ng kalmadong ekspresyon. Gusto sanang magsalita si Ernie, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Harvey. Ang grupo ay pumasok sa villa kaagad pagkatapos. Ilang mga nakatayo na kababaihan ang naghihintay, at magalang silang yumuko matapos makita ang grupo. Natural, lahat sila ay mula sa mga lugar sa labas ng country age. Ang bawat isa sa kanila ay napakaganda. Mabilis nilang inanyayahan ang grupo na umupo sa paligid ng mesa na may mga pagkaing inihain. Ang masasarap na pagkain ay nakikita sa paligid ng mesa. Wala silang labis na karangyan, ngunit ang bahagi ay napaka-generous. Wala pang nakakain si Harvey. Mabilis siyang kumain nang hindi nagpigil. Tiningnan siya ni Semir at Mr. Hart nang may paghamak bago mag-usap ng casual sa isa't isa. Batay sa nakikita niya, naisip ni Harvey na magsisimula ang kompetisyon mamaya. Hindi rin siya mahilig sa mga formalidad. Tumayo siya, at sinasabi niyang gusto niyang mag-jogging sa labas. Siyempre, hindi siya tatanggihan ni Ernie. Mabilis siyang nagbigay ng tingin bago sumunod sa kanya ang isang babae sa kanyang tabi upang gabayan siya. Malaki ang oasis. Dahil sa kompetisyon, maraming tao din sa paligid. Nakarating si Harvey sa isang uri ng palengke matapos lumabas sa villa. Tumigil siya sa kanyang paglalakad nang may isang grupo ng mga tao na may pambihirang aura ang lumapit. Si Kieran Pedler mismo ang nangunguna sa grupo. Hindi gaanong kalakihan ang palengke. Hindi gaanong maluwang ang mga kalsada dahil walang mga patakaran na dapat sundin. Bukod sa katotohanang wala sa isip ni Harvey York na iwasan ang grupo sa harap niya, agad siyang napansin ni Kieran Pedler habang naguguluhan. Bakit ka nandito? Hindi gaanong nag-aalala si Harvey sa pagkikita. Pagkatapos ng lahat, tiyak na narito si Kieran para sa kanyang sariling dahilan. Magiging kakaiba kung hindi siya lumitaw para sa kompetisyon. Bahagyang tumango si Harvey bilang isang paraan ng pagbati. Nagpakita si Kieran ng kakaibang tingin. Hindi niya akalain na mananatiling walang pakialam si Harvey kahit na makita siya dito. Pero sa kabilang banda, may iba pa siyang dapat gawin. Nakatira ako sa Sabre Villa ngayon. Malalaman mo kung saan yun pagkatapos magtanong sa paligid. Mag-uusap tayo mamaya. Pagkatapos, umalis si Kieran kasama ang iba.
Narinig ni Harvey ang halo ng kapalaluan, paghamak, at pag-aalala sa mga salita ni Kieran. Hindi siya nagsabi ng anumang tungkol dito, bagaman. Matapos tanungin ng babae sa tabi niya tungkol sa lokasyon ng kompetisyon, casual na nagtungo si Harvey doon. Nang halos makarating siya sa entablado, nagsalita ang isang tao ng naguguluhan. Harvey, ano ang ginagawa mo dito? Naisip ni Harvey na pamilyar ang boses nang lumingon siya. Nakita sina Billy Higgs at Whitley Cobb na nakatayo sa gilid. Ilang mga tao na mukhang mga bodyguard ang nasa paligid din nila. Tila tuwang-tuwa sina Billy at Whitley. Naisip pa nga ni Whitley na gamitin ang pagkakataong ito upang mapalapit si Harvey sa kanyang anak na babae. Pero sa kabilang banda, iba ang nasa isip ni Harlan Higgs. Naglakad siya sa harap ni Harvey bago siya tiningnan ng malamig. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ito ang hangganan sa pagitan ng Country H at ng Warrior Tribe. Isang walang batas na lugar ito. Ang buhay ng mga tao ay nakataya dito. Sa tingin mo ba basta-basta ka lang makakapasok dito? Tumawa si Harvey matapos marinig ang pag-aalala ni Harlan. Huwag kang mag-alala, Uncle Harlan. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan, ang nagbigay sa iyo ng number 1 villa. Bahagyang tumanggo si Harvey. Ang pamilyang Surrey. Hindi maintindihan ni Harlan kung bakit bibigyan ng pamilyang Surrey si Harvey ng isang villa na tulad nito. Dapat akong managot sa iyong kaligtasan dahil ako ang nagdala sa iyo sa labas, sabi niya nang nakakunot ang noo. Dito ka ba para panoorin ang kompetisyon? Tama. Pwede kitang dalhin sa loob kung gusto mo. Pero siguraduhin na mananatili ka sa aking tabi, kahit anong mangyari. Masyadong mapanganib sa loob. Tiningnan ni Harvey ang orasan bago makita na malapit na ang oras para sa kompetisyon. Gusto niyang tingnan sa loob, ngunit dahil gusto rin niyang panatilihing ligtas ang pamilya, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Tila natuwa si Harlan, na parabang nakatingin siya sa kanyang promising na anak. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay bago pumasok sa entablado kasama si Harvey at ang iba pa. Ang tensyon sa stage ay grabe. Parang laki ng soccer field, tapos may malaking ring sa gitna. May mga mataas na tower sa paligid ng ring, siguro doon nakaupo yung mga importanteng tao. Yung mga ordinaryong bisita, siksikan lang sa crowd, tinitingnan kung anuman ang makikita nila sa ring. Ang daming security, na naka-black suit, at may mga hawak na baril, handa silang barilin ang manggulo. Nagbubulungan ang mga tao pero walang nagtataas ng boses. Isang beses lang naman sa isang taon ito. Hindi lang naman kung sino ang magiging boss sa paligid ang malalaman dito, pati na rin kung sino ang gusto maghiganti. Kung wala kang malakas na background at suporta, mamamatay ka agad sa kapalpakan mo sa ganitong lugar. Sumunod si Harvey kay Harlan, at umusag yung mga bodyguard. Kitang-kita na yung ring at yung mga tower. Maya-maya, nagsidatingan na ang mga tao. Dumating na ang pamilyang Klein. Pati na rin yung 4 na malalaking tribu. Grabe, ang gaganda ng mga mukha. Siguro mga bagong dating na importante. Normal lang yun. Madaming nagpapakita ng lakas dito kada taon. Pero hindi naman natin alam kung kilala ba sila ng lahat dito. Bulong-bulungan yung mga bisita sa baba ng mga tower. Pinagmamasdan din nila yung mga nasa taas, na ang aangas. Yung mga dumating, hindi man sila yung mga leader ng grupo nila, pero ang gagaling pa rin. Kahit saan sila magpunta, may ipagyayabang sila. Nandito sila para sa kapakanan ng grupo nila. Kung hindi, anong karapatan nilang umupo sa mga mataas na tower? Si Miss Sierra yun Si Waylon Higgs mismo yun. Si Ernie, yun pala ang representative ng pamilyang Surrey. Jusco, si Billy Cobb ng Luster Tribe. Wala sina Osborne at Castro. Magpapawat kaya sila ngayong taon. Wala ring galing sa 3 malalaking templo. Naghahanda siguro para sa seremonya. Ang gagaling naman ng mga ito. Mula siguro sa Border Force. Nagulat yung isang tao sa crowd. Anong ibig mong sabihin? Yung leader ng grupo, si Colby Thompson, isa sa top 10 families. Yung tinatawag nilang financial group, yun ang kumakatawan sa mga pamilya.
Napanganga ang lahat ng marinig yun. May bagyo na darating. May isang lalaking nakaputing shirt, pumunta sa mga mataas na tower na naka-cross arms. Lahat nag-abang agad nang makita siya. Si Kieran Pedler, ang Silver Knight ng Warrior Tribe. Nandito siya. 2 araw na ang nakalipas, pagkatapos dumating si Kieran Pedler sa birthday party ng anak niya. Maraming tao na ang nag-isip na narito rin siya para sa kompetisyon. Nang makita ng mga nakaupong prominenteng tao ang kanyang mukha, agad silang nagmukhang malungkot. Ngumiti si Kieran sa paligid bago siya umupo. May isang matandang lalaki lang na nakatayo sa likod niya. Ito ay sapat na patunay ng maraming bagay. Mabilis na iniwas ni Kieran ang kanyang tingin sa isang kalmadong tao. Si Conrad Surrey. Narinig kong nasa ilalim siya ni Henrik. Nandito ba siya para makipaglaban para sa kanya? Tanong ni Kieran nang may pagka-curious. Tumawa si Ginoong Tekana. Wala naman siyang halaga sa iyo. Kahit nandito si Henrik, hindi niya maapektuhan ang mga plano mo, lalo na ang isang tulad ni Conrad. Bahagyang tumango si Kieran bago sa wakas ay tumingin kay Colby Thompson. Siya lang ang nagpakita para sa financial group na kumakatawan sa top 10 families. Naka-haute couture shirt siya, na nakayakap sa 2 babae, at sinasadya ang paghaplos sa kanilang mga thighs at leeg. Nagsisigarilyo siya ng manipis at mahabang sigarilyo, talagang ipinapakita ang ugali ng isang makulat na playboy. May isang middle-aged na lalaki na naka-cross arms habang nakatayo sa likod ni Colby, tila hindi alintana ang nangyayari sa paligid. Isa sa top 10 families. Bulong ni Kieran sa sarili bago bahagyang ngumiti. Medyo natatakot siya sa top 10 families pero alam niyang magkakaroon siya ng hidwaan sa kanila sooner or later. Pagkatapos mag-isip ng saglit, nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang mga alalahanin. Magiging walang hadlang siya sa labas kung mananalo siya sa kompetisyon. Para sa kanya, sobrang ganda ng benepisyo na ito para hindi ito palampasin. Kahit na kailangan niyang makipaglaban, sisiguraduhin niyang matatalo ang lahat ng tutol sa kanya. Isang matandang tao ang dahan-daang lumapit sa gitna ng ring at nagtipon ng kanyang mga kamay. Lahat ay nagangat ng tensyon nang makita siya. Maliwanag na hindi siya ordinaryong tao. Hello sa lahat. Ako ang napiling host at referee para sa kompetisyon ngayong taon. Tawagin niyo akong Ginoong Andrews. Paninindigan ko ang pagiging patas at makatarungan tulad ng ginawa ko noon. Ang tanging patakaran sa ring ay 1 versus 1. Sa oras na yun, hindi hihigit sa 3 eksperto ang pwedeng piliin para sa bawat puwersa. Yan lang, magsimula na tayo. Umurong si Ginoong Andrews pabalik sa mataas na tower. Sa madaling salita, ang kanyang mga tinatawag na patakaran ay umiral dahil sa sitwasyon. Walang sino man ang utol sa simpleng mga patakarang ganito. Pagkaalis ni Ginoong Andrews, tumayo si Conrad at malamig na tumawa sa pamilyang Surrey. Bakit kayo mga duwag ngayong taon? Kayo na ang sakripisyong tupa. Ano, natatakot ba kayong mawala ang buong pamilya nyo sa akin? Kabanata 5865. Binigyan ni Ernie Surrey ng malamig na titig si Conrad Surrey. Akala mo ba kaya mong magsalita ng ganoon dahil nakisama ka sa mga tinalikuran? Kaya kitang alisin kahit paano. Tumawa si Conrad bago gumawa ng sinyas. Isang lalaking may maitim na balat sa sweatshirt ang umusad. Simpleng galaw lang, pero parang nakatalon siya mula sa mataas na tower papasok sa ring, tila nakalundag ng ilang talampakan. Agad na naintindihan ng mga may karanasan na may nakakatakot na lakas ang lalaki. Agad na umitim ang mukha ni Ernie. Medyo kulang ang kanyang kakayahang makipaglaban, pero alam din niya kung ano ang nangyari sa kanyang harapan. Ang simpleng galaw ng lalaki ay sapat na upang ipakita ang kanyang kahanga-hangang kasanayan. Siya ay hindi bababa sa isang King of Arms. Gaano ka sigurado, Tito Semir? Tanong niya matapos huminga ng malalim. Nagkatikip ang mga braso ni Semir Surrey, tila isang makapangyarihang nilalang. Mukhang galing siya sa South Sea. Ang mga tao roon ay pinakamagaling sa Muay Thai. Hindi naman lihim ang Muay Thai. Bakit ako matatakot sa kanya sa ganung kaso? Tinamaan niya ang coffee table bago tumalon sa ring.
Ang mga masining na galaw niya ay nagpakita sa kanya bilang mas mahirap unawain kaysa sa maitim na balat na lalaki. Nagsimula ang crowd na sumigaw matapos makita ang palabas. Siya ang eksperto ng pamilyang Surrey. Matagal na siyang nagsasanay sa Carrion Palace, si Samir Surrey. Kahit sa labas, kilalang martial artist pa rin siya. Lahat ay nagpakita ng paghanga matapos marinig ang mga salitang iyon. Walang makukuha si Conrad kapag siya ang nakikipaglaban. Hindi ganon, sagot ni Harvey York. Nagtaka si Harlan Higgs at tiningnan si Harvey. Narinig kong nakipaglaban ka sa isang tao sa universidad noon. Dapat ay kaya mong intindihin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng panunood. Pero ang martial arts ay talagang mahirap talagang unawain ng buo. Junior ka lang. Dapat ay mas marami kang maobserba kaysa sa masyadong pagsasalita. Okay lang na sabihin mo yan, pero malamang na hindi kita mapoprotektahan kung marinig ka ni Samir. Umikot ang mga mata ni Harvey. Alam niyang mabait lang si Harlan, kaya nagpasya siyang hindi na makipagtalo. Nakatayo sa magkabilang panig ng ring ang mga fighter. Nag-crack ang leeg ng maitim na lalaki bago siya bahagyang yumuko kay Samir. Bago pa makapag-greet si Samir, bigla siyang bumigkas sa lupa at agad na sumugod. Habang siya ay lumilipad papunta, sinipa niya ang kanyang binti diretso sa mukha ni Samir. Ang bilis, lakas, at anggulo ay talagang nakakatakot. Kahit isang buffalo ay tiyak na mapapalayas kung tamaan ng sipa. Ayon sa inaasahan mula sa isang eksperto ng Carrion Palace. Naabutan siya ng walang kaalaman, pero nagawa pa rin niyang harapin ang atake gamit ang kanyang mga braso. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig ng magbanggaan ang dalawa. Nasa disbentaha si Samir at nahulog na may pangit na ekspresyon. Bago pa siya nakapag-react, biglang sumugod ang lalaking may maitim na balat. Hindi lang ang kanyang mga kamay at paa, bawat bahagi ng kanyang katawan ay naging sandata ng pagkawasak, kayang magsimula ng nakamamatay na galaw sa anumang sandali. The Eight Limbs, bulong ni Harvey sa sarili. Sa puntong ito, nakaperpekto na ng lalaki ang kanyang martial arts. Nagtaka si Harvey kung ang lalaki ba ay genetically enhanced. Kung hindi, hindi siya magiging ganun katakot sa simula pa lang. Alam ni Harvey na kayang makita ito ni Samir, kung hindi maging maingat si Samir, mawawalan siya ng lahat. Walang pagpipilian si Samir kundi tanggapin ang bawat suntok, at umaasang makakahanap siya ng mahinang punto na pwedeng salakayin. Gayunpaman, ang lalaki na may maitim na balat ay patuloy na nagdadala ng mas malalakas na atake, tila nasa droga. Lahat ng tao sa mataas na tower ay nagulat. Walang nakakaalam na ganun pala ang itsura ng Muay Thai. Nakakatakot ang ekspresyon ni Samir. Hindi siya bobo, at alam niyang direkta ang atake ng lalaki sa kanya. Bawat galaw ng lalaki, lakas, at pattern ng atake ay nakatutok sa kanya. Kung naaalala ko ng tama, ito ang pinakamagaling sa pamilyang Surrey, di ba? Humigop si Conrad ng tiyanang kalmado. Kapag siya ay natalo, wala nang matitira sa pamilya mo. Kung ako sa iyo, tatawag na ako sa matandang iyon para ilipat ang mga ari-arian ng pamilya. Kahit paano, makakapag-save pa kayo ng kaunting dangal. Kumibot ang labi ni Ernie. Tumigil ka na sa kakapagsalita. Hindi pa natin alam kung sino ang panalo. Ganoon ba? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ngumiti si Conrad. Walang dahilan para magpigil, Junior. Nag-breathe ang ngipin ng lalaki na may maitim na balat, at tumaas ang kanyang aura, tila nag-activate siya ng isang uri ng switch. Kroom! Nagbato siya ng suntok, at nakita niyang biglang naputol ang kamay ni Samir, at mabilis na tumama ang kanyang kamao sa dibdib ni Samir. Lumipad si Samir, bumagsak sa harap ng mesa ni Ernie. Isang bangkus ng dugo na may mga piraso ng internal organs ang lumabas mula sa kanya. Lahat ng nakakita nito ay nakaramdam ng lamig. Isang suntok, sapat na iyon para makaya ang pinakamagaling ng pamilyang Surrey. Nanginginig si Ernie sa takot. Umamin ako ng talo. Napaalis si Samir mula sa mesa, na mukhang mapotla, at alam niyang nais ng lalaki na may maitim na balat ang kanyang buhay. Swerte na lang siyang nakaligtas sa suntok. Lumiko ang lalaki, bumalik kay Conrad nang walang sinabing salita.
Pinagmasdan ni Conrad si Semir na nakangiti. Ano ang sinabi ko? Tatawag ka na ba o hindi? Tiningnan ni Ernie si Conrad, at gusto niyang tawagan si Harvey, pero hindi siya maglakas loob. Nanginginig ang kamay ni Ernie. Bilang pinakamagaling sa pamilyang Surrey, nagsanay siya sa Carrion Palace. Kahit hindi siya nanalo, dapat ay kaya niyang makipaglaban ng ilang beses. Ngunit walang naka-expect na agad siyang magiging walang kakayahan. Mabuting sabihin na ang reputasyon ng pamilyang Surrey ay tuluyan ng nasira. Nais ni Ernie na sana ay magpakita si Harvey at baguhin ang sitwasyon para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya maglakas loob na tumawag. Natatakot siyang baka hindi pansinin ang kanyang galit kapag tumanggi si Harvey. Wala siyang ibang magawa kundi pigilin ang kanyang galit at tingnan ng malamig ang nasa harap niya. Walang interes ang mga prominenteng tao rito sa puntong ito sa pamilyang Surrey. Si Bailey, na nakilala na si Harvey sa airport, ay nakatingin ng mabuti sa lahat ng nangyayari. Si Semir ay isang eksperto na matagal nang nagsasanay sa Carrion Palace. Paano siya natalo sa isang taong gumagamit ng Muay Thai? Walang halaga ang Muay Thai, my lady. Kahit gaano katatag ang lalaking iyon, baguhan pa rin siya kumpara sa mga martial arts ng bansa, sagot ng isang matipunong lalaki na nakasuot ng suit sa tabi niya. Ang pangalan niya ay si Raul. Ang lalaking iyon ay tiyak na genetically enhanced. Napakalakas ng kanyang katawan. Walang ordinaryong tao ang makakalapit dito. Matagal nang pinapahusay ni Semir ang kanyang martial arts, pero ang lalaking iyon ay lampas pa sa kanya. Tumango si Bailey at biglang nakuha ng isang isip. Ikaw, kaya mo bang makipaglaban sa kanya gamit ang lihim na teknik ng Mammoth Branch? Dahan-daang huminga si Raul. Kapag nasa normal na estado ako, hindi. Pero kung papayagan mo akong gamitin ang lihim na teknik, wala siyang laban sa akin. Sa katunayan, hindi sana ganoon kalala ang naging kapalaran ni Semir kung ginamit lamang niya ang lihim na teknik ng kanilang pamilya. Sayang at ang teknik na iyon ay nawala na sa panahon. Ipinakita ni Raul ang isang mayabang na ekspresyon. Bilang pinakamagaling sa Mammoth Branch, natural lang na siya ay maging mapagmataas. Matapos ang lahat, si Semir ay nagsanay sa Carrion Palace pagkatapos mawala ang lihim na teknik ng kanyang pamilya. Samantalang si Raul, hindi na niya kailangan gawin iyon. Nag-ensayo siya sa quadri-thrust technique, at kapag ginamit niya ang teknik na iyon, ang kanyang katawan ay magiging kasing tigas ng elepante. Sa gayon, natural lang na tingnan niya ang iba na mababa. Tumango si Bailey, na nakapikit ang kanyang mga mata. Nagkaisa ang apat na malaking tribo. Kahit na dalawa lamang ang dumating, ang pagkakaibigan natin ay naririyan pa rin. Dahil natalo ang mga Surrey, kailangan naming tulungan silang maibalik ang kanilang dangal. Ngumiti si Raul. Wala tayong masyadong resources o ang pinakamalawak na koneksyon, pero ang ating martial arts ay hindi matatawaran. Walang dahilan para magmadali. Kikilos ako kapag kinakailangan. Ipapakita natin sa iba na ang paligid ay pag-aari ng mga cub. Naka-cross arm si Raul na may matatag na ekspresyon. Sa oras na iyon, nakatingin si Kieran na may pagtataka. Ang Muay Thai ay talagang kahanga-hanga, Ginoong Kieran, pero hanggang doon lang iyon. Mas mababa siya kumpara sa akin, at lalo na sa iyo, sabi ni Ginoong Tanaka. Kung makukuha natin iyon para sa aking white robes, hindi ba natin mapapasakop ang buong Siberia? Tanong ni Kieran. Nagulat si Ginoong Tanaka. Siyempre, pero hindi naman ganoon kadali. Walang madalian. Ngumiti si Kieran, na tila kontrolado niya ang lahat, basta manalo siya sa kompetisyon, at halos lahat ay posible. Habang tahimik na nagpaplano sina Kieran at Bailey, ilang laban pa ang naganap. Ang lalaking may maitim na balat ay talagang may talento, at nanalo siya sa 3 laban ng walang kahirap-hirap. Ang mga eksperto mula sa pamilyang Higgs at pamilyang Klein ay natalo sa kanya. Ang iba pang mga tinatawag na prominenteng tao ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Mananalo ba si Conrad sa pagkakataong ito? Para sa paligid, hindi ito maganda. Nagtinginan ang lahat, umaasang may makakapatay sa apoy ni Conrad.
Ang pinakamalakas na tao na hindi pa nakikipaglaban ay ang Silver Knight ng Warrior Tribe. Bukod sa kanya, ang pamilyang Cobb na lang ang natitira. Maraming mata ang tahimik na lumipat kay Bailey. Napakunot ang noo ni Bailey. Alam niyang masama kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay. Plano niyang ipakipaglaban si Raul sa susunod. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang ngumiti si Colby. Matapos maglaro sa mga babaeng nasa tabi niya, tumayo siya ng tuwid. Ang pangit ng lugar na ito, sabi niya nang may lubos na paghamak. Kaya ano ang tungkol sa apat na malaking tribo at ang Wolven Tribe? Kayo ay sinasalakay ng isang lalaki mula sa ibang bansa. Nakakahiya para sa mga tao ng bansa. Maraming tao ang kusang tumingin. Nagliwanag ang mga mata ng lahat nang makita nila ang isang batang master ng pamilyang Thompson. Tiningnan ni Conrad si Colby, at malamig na tumawa. Wala kang pakialam dito, young Master Colby. Kung narito si Hector, malamang na igagalang ko siya. Pero wala kang karapatan para dyan. Manahimik ka, at hindi ako maglalagay ng daliri sa iyo dahil sa pamilya mo. Pero kung patuloy kang magsasalita, manganga ko akong hindi ka na makakakuha ng respeto. Seryoso ako. Lahat ay agad na natense. Sobrang mapagmataas si Conrad. Si Colby ang kumakatawan sa tugatog ng top 10 families. At gayon paman, hindi siya igagalang ni Conrad. Baliw ka. Huminga si Colby ng usok, hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Saan ka ba nakatira? May naglakas loob na hindi igalang ang pamilya. Tumayo si Colby, na nakatingin mula sa mataas na tower. Kung magsasalita ka ng ganito, sa tingin ko hindi sapat ang lalaking iyon para ipagmalaki mo ang sarili mo, ha? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagtinginan ng lahat. Nakita nilang kapansin-pansin ang galing ng eksperto ni Conrad. Kasama ng genetic enhancements, tiyak na hindi magiging simple ang mga bagay. Ngunit gayon paman, ganito pa rin ang kilos ni Colby. Ibig bang sabihin nito ay mayroon siyang isang taong kahanga-hanga na makakalaban para sa kanya? Ngumiti si Conrad. Sapat na ang mga malalaking salita, young Master Colby. Siyempre, hindi ko lang gagamitin ang lalaking iyon para ipagmalaki ang sarili. Dahil ang aking master ay babalik upang bumuo ng isang tulay, natural na nakapaghanda ako. Ipakita mo na ang lahat ng mayroon ka. Kung hindi, itigil mo na ang pag-embarrass sa sarili mo. Ayos lang. Kinuha mo ang hamon. Tumawa ng malamig si Colby, at pagkatapos ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. May nagmamasid sa iyo, servant. Dapat hindi ka magpigil laban sa kanya. Isang tawanan ang umabot sa paligid ng entablado. Pagkatapos, isang itim na figure ang mabilis na sumulong. Gu! Sa isang sandali, ang lalaking nagmamalaki sa ring ay biglang nataranta at nahagis palayo. Bam! Ang kanyang katawan ay bumangga sa lupa, bumuo ng isang malaking butas. Sa oras na iyon, isang butas din ang makikita sa kanyang dibdib. Sapat na ang galaw na ito upang ipakita ang kalupitan at lakas ng taong gumawa ng lahat ng ito. Hindi lamang ang lalaki ay naging walang kakayahan, kundi ang kanyang buhay ay naging isang impyerno. Ang Northwest Demon. Tumayo si Kieran, at ang kanyang mukha ay madilim. Ang Northwest Demon ay ang pamagat ng isang kilalang eksperto na naninirahan sa hilagang kanlurang hangganan ng bansa, na hindi iba kundi ang lupa ni Kieran. Nagbayad si Kieran ng malaking halaga upang harapin ang Northwest Demon, ngunit hindi niya man lang mahanap ang kinaroroonan ng lalaking iyon. Hindi niya akalain na matatagpuan niya ang mismong tao sa ring. Matagal na tayong hindi nagkita, Silver Knight. Ang taong may metal na guwantes at maputlang mukha ay nag-freeze. Siya ay may mapaghambog ng ngiti habang nakatingin kay Kieran. Siyempre, wala siyang takot kay Kieran. Anong karapatan mong magpakita sa harap ni young Master Kieran? Akala mo ba ay basta-basta kitang papakawalan? Isang hakbang pasulong si Ginoong Tanaka, ang kanyang mukha ay may seryosong ekspresyon. Ngumiti ang Northwest Demon. Isa akong mamamayan dito, matandang siraulo. Hindi mo ako papakawalin. Halika dito at patayin mo ako kung kaya mo.
Pero kung gusto mong umalis sa ring, kailangan mo munang humingi ng pahintulot kay Young Master Colby. Ipinakita ni Colby ang isang mayabang na ekspresyon. Ang Silver Knight, di ba? Wala akong pakialam sa kahit anong Northwest Demon. Dahil ang lalaking ito ay nasa ilalim ko na, natural lang na gagawin ko ang lahat upang mapanatili siyang ligtas. Kung ayaw mo sa kanya, makipaglaban ka sa kanya sa ring. Nagdilim ang mukha ni Ginoong Tanaka, at bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Kieran ang kanyang kamay. Dahil ang Northwest Demon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Colby, kailangan nilang mag-isip ng mabuti bago kumilos. Kabanata 5870. Nakita ni Colby na tahimik si Kieran, kaya lumapit siya na naka-cross arms. Wala ka bang ibang plano? Gamitin mo na lahat. O sinasabi mo bang wala na silang natitira matapos makita ang aking tagasunod? Kung ganoon, ako ang mamamahala rito. Kumunot ang noo ni Bailey, Kieran, at ng iba pa, na walang sinabi. Maging sina Raul at Ginoong Tanaka ay napangiwi, at natural na hindi sila kumpiyansa na matalo ang Northwest Demon. Walang kumpiyansa, ang tanging magawa nila ay tanggapin ang pagkatalo at maging lubos na walang kakayahan. Kusang tumingin ang karamihan kay Conrad, gustong makita kung ano ang gagawin ng Castaway. Dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Henrik, malamang na mayroon siyang malakas na suporta. Ikaw, mamamahala rito. Sumimangot si Conrad sa kanyang fighter sandali. Masyado kang nag-iisip, Young Master Colby. Nang dumating ako na ang hari rito. Sa sandaling makuha ko ang aking fighter, ikaw at lahat ng tao rito ay mapapamura. Hindi ka naniniwala. Tumawa ng malamig si Colby. Yuyukod ako kapag namatay ka na. Hey! Mabilis na lumingon si Conrad sa lawa. Kailangan ko ng tulong mo sa mga kalaban, Salem. Sabi niya nang may paggalang. Yumuko din ang mga tauhan sa likod ni Conrad. Pakisuyo, Salem. Matapos makita ang kinakabahang pag-uugali, nagtinginan ang lahat. Sino ang kanyang suporta? May lalabas ba mula sa lawa o ano? Kalmadong tumingin si Harvey sa lawa. Interesante, isang God of War na may genetic enhancements. Bulong niya na nakasimangot. Minamaliit ko pala ang genetic science. Nakatingin sina Harlan at ang iba pa kay Harvey ng kakaiba, hindi sigurado kung ano ang binubulong niya. Nang magtatanong na si Harlan, sina Kieran, Ginoong Tanaka, Bailey, Raul, Colby, at ang iba pa ay mabilis na tumayo at tinitigan ang lawa ng may pagkagulat. Parang nakatingin sina Kieran at Raul sa kanilang arch-enemy. Na-realize ng karamihan ang isang bagay. Tiningnan nila ang malinaw na lawa, kung saan nagsimulang mabuo ang isang malaking bitik. Ang bitik ay agad na umabot sa ilalim ng lawa. Isang lalaking nakaupo sa lawa ay dahan-daw ang iminulat ang kanyang mga mata, at tumalon siya pasulong, bago bumagsak sa pampang. Halos sabay, ang bitik ay tahimik na nawala, na parang mahika. Ano? Napuno ng gulat ang Northwest Demon. Isang kumpletong isipan na may hindi masisira na katawan. Iyon ay isang God of War. Pinigilan ng mga bihasang martial artists ang kanilang hininga. Ang kaharian ng God of War ay isang pangkalahatang termino, ngunit karamihan sa mga Gods of War ay natigil sa mga unang yugto. Ang sinumang makapag-advance mula sa yugtong iyon ay makakapagsimula ng kanilang sariling sekta.